Hey, it's MJ and we're back for another episode of our real life true story part 20 called First Birthday. Magandang gabi po Miss MJ at sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Ako po si Gian, taga Bacolod. Itong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong first birthday ng bunso kong anak na si Gwen. Malaking handaan yon at yung mga kaibigan ko galing Manila ay nagpunta. Masaya kami noon habang kumakain. Yung mga kaibigan ko kasi ay may pa-throwback ng mga nangyari noong mga binata pa kami. Parang isang fiesta yon kasi halos lahat ng tagalugar namin ay naroon. Kasi inimbita ko silang lahat. Ilang oras ring maingay ang bahay noon. Dahil may mga inuman para sa mga matatanda at parlor games naman sa mga bata na inorganisa pa ng panganay kong anak na si Merlin. Pagkatapos magsialisa ng mga bisita ay naging tahimik na ang bahay kaya binuksan na namin ang mga regalong bigay ng mga bisita pati ng mga ninong at ninang ni Gwen. Yung iba ay diaper and meron ding gatas at mga laruan. Yung iba ay mga gamit pambata. Nung binuksan na namin yung regalong nakabalot ng pula at walang pangalan kung kanino nang galing, ay nakita namin ang isang manika na naliligo ng dugo. Kaya agad nabitawan ng asawa ko yon sa sobrang gulat niya. Napatingin naman yung ibang mga anak namin noon. Inisip ko noon na baka nagbibiro lang yung nagbigay, pero nakakatakot kasi yung manika. Para siyang buhay na buhay at hindi talaga magandang biro yon dahil birthday ng anak ko. Tinanong ko yung anak kong isa na si Patrick kung kilala ba niya yung nagbigay ng regalong yon dahil siya ang tagatanggap at arrange ng mga gifts noon. Sumagot naman ito na hindi raw at hindi nga raw niya nakita yung regalong yon kanina. Kaya hindi niya raw alam kung sinong naglagay. Ilang minuto lang ay dumating si Kanor, yung kaibigan ko. Dala niya yung ulam na binalot ko kanina. Ipinakita niya sa akin yon at kitang-kita ko ang isang dila. Pero hindi dila ng baboy yon, kundi ng tao. Nahalo yun sa adobo. Siya yung kasama kong nagluto ng adobo, kaya hindi ko alam paano nagkaroon yun ng dila. Kasi wala pa naman yun nung niluluto namin kanina. At lalong wala yon nung ibinalot ko. Medyo tumaas pa yung boses ni Kanor, kaya tinanong ko siya kung saan naman ako kukuha ng dila ng tao. Pagkatapos ng araw na yon, ay nalaman ko rin na sumakit ang tiyan ng mga bisita at kapitbahay. Kaya naman pagkatapos nun ay hindi na kami nag-celebrate pa ng magarbong birthday. At hindi na nag-imbita pa ng mga tao dahil takot kami na baka maulit pa yon. Naging tanong pa rin sa isip namin yung mga nangyari. Kung bakit nangyari yon at kung sino ang gumawa nun. Kung tao man, bakit kaya niya yon nagawa? Kung hindi naman tao, anong klaseng demonyo? Miss MJ, alam ko kasi na sinadya yon at kung sino man, sana hindi na niya gawin ulit sa iba. Dahil bukod sa hiyang-hiya na kami, na-trauma din kami. Thank you po sa pagbasa ng story ko. Aabangan ko po kung kailan ma-upload. Salamat po. Thank you for sharing your story, Gian, ng Bacolod. And anyone, whoever wants to share their story, is welcome. Message nyo lang ako and I will send Gcash in return. Thank you for watching this video. Bukas ulit. Bye!